Ito yung malinaw na talagang tinarantado nila, dinoktor nila yung batas. Clavano is lying through his teeth. Nakipag-meeting na nga yung dalawang taga-ICC na si Chantal Daniels at Cora Frank Jordan kay Congressman Benny Abante. Na si Clavano epal na sinungaling pa. I mean at nila, but which specifically o particularly na naahensya ka ng gobyerno. 'Di ba? Kasi dapat may designation, which is, sabi niya, ayun, siya daw ay sa Interpol, pero hindi nakalagay doon sa dokumento. Ito yung mga mali, ito summary lang to. Ito yung malinaw na talagang tinarantado nila, dinoktor nila yung batas para lang ialay ang Pangulong Duterte. Dahil ito ay utos ni Lisa Tanas at ni Bangag. At itong mga nakita ninyo ay mga kasabwat lamang, sila ay magkakasabwat lahat. Okay, here we go. Ito yung pinakita ko sa inyo, itong message sa atin ng puting ahas. Tignan nyo, January 5. Okay? Ang sabi dito, January 5, sinend sa akin dahil nag-comment na hindi daw nila papapasukin yung DOJ, di ba? Sila Clavano, yan ang spokesperson ni Remulla, na hindi daw nila papasukin itong ICC. Kaya nga sabi natin puting ahas, Clavano is lying through his teeth. Nakipag-meeting na nga yung dalawang taga-ICC na si Chantal Daniels at Cora Frank Jordan kay Congressman Benny Abante. Naalala niyo yung mga expose natin? At isang napakataas na opisyal ng gobyerno last December 2023. Yan yung message. Alright? Okay, sorry. Ay malabo. But anyway, na-post ko na to, so ibabasahin ko na lang. Then, pero ito yung picture niya eh. Ayan, ayan yung picture. So ngayon, mga kababayan, ito. Okay, that's January 5. Sabi sa akin dito ng putingas, Miss Maharlika, pwede mo hamunin si Boying at si Clavano at yung spokes ng Bureau of Immigration to check their records kung kailan pumasok dito sa Pilipinas yung mga yan. Sure, last December nandito sila, baka kaya may denial, nararamdaman talaga nila na na may gagalaw sa mga kampo, parang gano'n ang sabi dito. Ngayon, I challenge Senator Bato and Amy Marcos. Well, I will say, isisend ko to sa inyo. Okay? Isisend ko to na itong message na ito, January 5, 2024, na binigay sa akin ng informante natin o yung puting ahas natin na pinapasok ni Clavano, pinapasok ni Remulla at nakipag-usap kay Abanting, gunggong dyan, lahat sila gunggong, at nakipagsabwatan sila kay Cora Frank Jordan at kay Chantal Daniels. Kasi mache-check yan sa Bureau of Immigration. Okay? Yan yun mga kababayan. Ang sinasabi ko sa inyo, andyan pa yung kanilang telephone number. I hope na-capture nyo, na pinost ko yun sa Boljakan. Sabi ganon ng ating ng informante sa loob mismo ng DOJ. Si Clavano epal na sinungaling pa. Alright, naglilihis ng gulong ang administrasyon. Sabi niya ganon, nayayanig sila. Ang sabi nito, pero wala pa naman kumikilos. Alright? Sabi nga nito, kaya sinend sa atin tong picture na to. Maliban pa dyan, mga kababayan, ito pa. Ito. Dali, tigatin yung message. Okay. Naalala ninyo? November 7, 2024, inulat ko sa inyo na ayon sa ating puting ahas, sabi niya, there are several ICC teams come to our country sequentially since October. Okay? Maliban pa doon sa January of 2024 na panibagong ibang personalidad na naman, babasahin ko mga pangalan nila, sequentially since October, one of the investigators named William Rosato is in our country right now. He stays at Raffles Hotel since 29 of October with an American interpreter named Maya Bracken. Another investigator I know named Glenn Cala who just left our country. Sinend sa akin yung 3 pasaporte nito. Nasa akin. Pinakita ko sa inyo pero hindi lang natin pwedeng may pakita lahat ng information kasi private yon. Okay? Papatake down nila yon. Sabi ganon, it's
Speaker, okay, Romualdez, an Elizalde's assistant making arrangement, sabi ng ating putting us for those members. Once the member arrived, they were put up to 5-star hotel, Raffles Presidential Suites, and frequently went to high-end Hotel Midas for meetings with particular persons in Midas, where they used as workplace. The hotel reserved several presidential suites, sunset room, and an additional room for transitions and breaks. Their accommodation is of highest standard with 5 to 6 securities, 4 to 5 drivers stand by all day. When the member are free from work, they just hang around and went shopping accompanied by around dito. Saan na yun? When the members are free from work, they just hang around and went shopping accompanied by Filipino escorts, and their expenses are all charged to these escorts. I even heard, ito, I think binanggit to ha, tama ba? Binanggit yata ni Amy Marcos to doon sa hearing kanina. I even heard that ICC members urinated in the neighborhood of House Speaker Martin Romualdez villa, which caused neighbors' complaints. Siguro nakarating na kay Amy, pero you know, sabi dito, they have very strict rules on using digital services there. And it's impossible, ito pala yung sagot niya sa akin. Sabi niya, ma'am, it's impossible to taking photos or videos kasi nanghihingi ako sa kanya ng photos and videos. Sabi niya, but I know they frequently have meetings at Midas Hotel these days and will go there, meet some important individuals in day or two. And House Speaker Martin Romualdez is recently arranging operations with ICC, though our country didn't join ICC, and BBM recently also claimed that our government will not cooperate the investigation of ICC. Sabi niya dito, then, Sonny Trillanes has been authorized by BBM to serve as the government representative responsible for engaging with the ICC members. So ito, ayan o, ito ang pinakita. Huwag ko lang ipakita lahat ng information. Pakita ko lang yung passport. Mala, yan? Oh, passport photo yan ha. Passport photo yan. Yan yung si Bracken na interpreter. Another, itong Rosato, yung binanggit, napakita na natin to. Okay, passport photo lang ipakita natin. Ayan. Alright, picture. Para mapatunayan ko sa inyo. Ito pang isa, itong binanggit niya si Glenn Roderick Thomas na taga-ICC. Ito yung mga taga-ICC na pumasok at according to our source, nakipagsabwatan, ayan, nakipagsabwatan sa gobyerno ni Bangag. So kanina, mga kababayan, sa mga hearing-hearing na yan, alam natin na sila ay nagsasabwatan talaga at nagsisinungaling. Imagine mo, tinatanong itong sila kanila kung sino ang nag-utos sa si Torre, kung sino ang nagbigay ng order sa kanya para arestuhin ang Pangulong Duterte. 'Di ba? Ano ang sabi niya? Si Marbil. Ano sabi ni Marbil? Hindi siya pinasa doon sa Philippine Center PTCP na tinatawag na Philippine Center Transactional Crime. Okay? I forgot the name. But anyway, nagpapasahan sila. Tapos sinasalo naman na Remulla yung mga kasinungalingan nitong Lacanilao. Mga kababayan, mga palangga, kitang-kita nyo na. Alright? Na itong mga ginagawa, mga kababayan, ang ginagawa nila ay puro kasinungalingan. Well, matutuwa ba tayo kay Amy Marcos? Okay? Wala na siya magawa. Siguro kaya kailangan niyang gawin dahil eleksyon. Pero, alam na alam ni Amy Marcos ang katarantaduhan ng kapatid niyang adik. Alam na alam ni Amy Marcos na ito ay kagagawan ng pinsan niyang si Romualdez. Alam na alam niya na ito ay kagagawan ni Lisa Tanas at yung mga nakaharap niya, mga buwaka ng ina doon, ay mga asong julul lamang. Okay? Sabi ni Grace Sagard, yung anak ni Remulla na nahuli, di ba? Napakawalan. Yan, we know that already. Tapos ngayon, makikiusap, itong buwaka ng Genemes na Remulla sila, kayo, I don't know, I hope ikulong talaga nila yon doon. Di ba? Makontempt talaga. At I believe kakasuhan lahat itong mga to. May panahon ang lahat ng kababuyan ninyo. Nakikiusap na wag ikulong sila Kanilaw. Bakit nakikiusap si Remulla? Bakit sila nagtatanggulan? Pinagtatanggol nila yung isa't isa kasi magkakasabwat sila. Kasi kung meron silang individual function,
as a government official, di ba? Na-release na po dahil kay sis. Na-release na? Oh, tignan mo. Na-release na daw. Kung sabi ni Man Gatuan ko, oh, kita mo? O kung yan ay totoong information mo man, okay, na na-release. On the refuse daw. O kita mo, ni Escudero. Sino ba si Escudero? Ha? Sino ba ang dahilan ko bakit nakaupo yan dyan sa Senate? At sino ba ang amo ni Escudero? Diba si Zatanas? So malinaw, you connect the dots. Itong effort, group effort ito ng mga bangag. Group effort ito, kaya hindi ka rin bibilib kay Amy Marcos. Although may nakuha tayong information, kasi ginagago Amy. Maniniwala lang ang taong bayan sa iyo kung ilabas mo at ikaw mismo ang magtestimonya na ang kapatid mo ay Addictus Benedictus. Hindi kami naniniwala kahit sa mga ganitong klase. Okay? Na mga na mga kadramahan dyan. Although may nakukuha kaming information, ilabas mo, magsalita ka dahil nag-usap naman tayo. Na alam mo, tinatanong mo, di ba? Remember, i-connect natin. Okay? Yung, yung vlogger. Di ba? Vlogger yun. Yung Addictus pala. Okay? Yung Addictus na pinadalan ko ng pera. Diba? Na ipinakiusap ko sa'yo na baka pwede bigyan mo ng trabaho. Ang sagot mo sa akin. Kasi sabi ko, Senator Amy, kasi magsasalita ito. Natatakot ako for your kapatid, for your bangag. Ang sabi mo sa akin, alin yun, Maharlika? Yung pag-uutos dito kay Pebbles sa pagbili ng asin o ng pulburon. Remember that? Kaya alam mo na Addictus ang presidente. The reason why nagkakaganito lahat, pati ang sister-in-law mong Judas, na kidnapper, alam mo ito. Kaya hindi ako bumibilib sa mga dramatic. Actually, kulang yung performance mo. Dahil kung ako ang nandiyan, jutang generous, lahat ng kasinungalingan nila, iko-contempt ko. But syempre, ang makapangyarihan pa rin, yung Senate President. Diba? Dahil siya, kaya nga, na-lift, diba? Kung totoong na-lift yan, tignan na natin. Okay, tignan natin to ha para lang sa ating para may peace of mind lang tayo. Escudero, tignan natin ha kung anong sinabi dito. Leave contempt. Okay? Lakanilaw. Okay, tignan natin. So ngayon, kung gusto mo talaga, ayan, just in. Ano to? So, Amy Marcos Office says Special Envoy on Transnational Crime, Ambassador Marcos Lacanel has been released. Ayan nga, from Senate Detention Facility. Ganon kabilis. Pero si Colonel Grijaldo, na kinontempt nila, isang police na totoong naninilben, hanggang ngayon ikinulong nila. Pero itong baka ng inang sinungaling na to, ayan, released from Senate Detention Facility. Marcos Office claims Senate President Chis Escudero refused to sign the contempt order requested by the Senate panel on foreign relations. Wala na pong batas sa Pilipinas. Kitang-kita na nagkasala, nagsinungaling, ayaw i-contempt. Kasi kasabwat yan si Lisa Tanas, si Puso, Kilay, sa lahat ng pagigipit nila sa Pilipino at kay Pangulong Duterte. Imagine mo, ayaw niyang signan. Kaya wala ring power itong si Bato at dyan si Amy Marcos kahit i-contempt niya lahat. So anong kailangan ng tao? People power. Peaceful people power ang kailangan nyo. Kayong mga military at police na nanindigan para sa Pilipino, kailangan yung manindigan at magsalita. Yan ang totoo. Hindi nyo kailangan maging marahas dahil karapatan nyong ipagtanggol ang bayan. Kitang-kita na nagsasabwatan ang bangag na gobyerno na contempt na kitang-kita na nagsisinungaling lahat. Dinoktor nila ang mga papeles, 'di ba? Ang sabi nila Kalinaw, yung pinirmahan niyang papel na yon para isubmit sa ICC March 11. Tapos pagdating kay DOJ, no, March 12. Kasi ang padalan kasi medyo mahina ang internet at medyo nagkakagulo na ngayon. Puro lahat kaputaan jotahan, lahat niloloko na kayong mga pulis, mga sundalong tagapagtanggol ng bayan. Ano pinagtatanggol nyo? Addictus. Ayaw i-contempt. Ano sabi dito?
Ambassador Marcos Sacana has now been released despite being cited in contempt for lying and giving misleading statements on the arrest of former President Rodrigo Duterte. So anong mensahe nito? Pinagtatawanan na lang tayo. Pinagtatawanan yung mga si Bato at si Aimee. Well, pabor naman sa kapatid niya lahat yan. Ayaw nila magsalta. Kahit i-contempt nyo, hindi rin namin pipirmahan. Ganito katalamak ang bayan ninyo dyan sa Pilipinas. Ibig sabihin kahit sino pwede na lang, what? Ipahamak, ipadukot. Tignan niyo yung kidnapping ngayon, yung napatay. I'll talk about that later. Yung mga Chinese, kayong mga businessmen, business personalities na mga Chinese na kayo ay nagdinegosyo lamang ng maayos dyan. Binibiktima na kayo, kidnap or ransom. Nagbibigay pa kayo dyan. For sure, pag iniimbita kayo dyan sa mga event sa Love for All ni Lisa Tanas, nagbibigay kayo ng pera. Diba? Nagdo-donate kayo, nagdo-donate kayo kasi nire-require kayo. Kailangan nyong manindigan. Kung inaari nyo na yung mga Filipino business, personalities na matagal na sa Pilipinas, dyan na kayo nabuhay, ng anak, yumaman, di ba, na minamahal nyo, inaakap nyo na ang Pilipinas, you also have to speak up. Lalo na ang taong bayan. Harap-harapan na ito na nagsisinungaling lahat. Former President, ipinagkanulo, itong contempt, ayaw permahan, putangin na mo, iskoderong kilay kang hinayupa ka. Jutang ginina mo, may araw ka din. Mananagot ka sa lahat. Kaya kayong mga pulis na mga takot, di ba? Mamamatay na lang kayong takot. Ang mga pamilya ninyo at ang inyong mga anak nanamnamin ang lahat ng kabangagan ni Marcos kung hindi kayo maninindigan at mag-speak up. Hindi nyo kailangang magbang-bang-bang. Kailangan nyo lang gayahin si Patrolman Fontanilla ba yun? Yung nag-resign na pulis na nanindigan. Dahil nung siya ay nagsalita at siya ay nagbigay ng kanyang sentimiento about APRRD, anong nangyari dun sa patrolman na yun? Ginipit, pinatawag, kinakasuhan. Anong ginawa niya? Nanindigan siya. Nag-resign siya. Dahil siya ay may paninindigan. Fontanilla. Tignan ko lang. Inisinend ko yun. Can you comment yung kanyang pangalan? Fontilla. Diba? So yan yun mga kababayan. So kailangan ninyo, okay? Kung ayaw niyo manindigan, yung mga polis at mga sundalo, alright? At ipaglaban ng bayan ninyo sa isang bangag at adiktos na mga presidente at sa kanyang mga asong julul, pag natsugi na kayo, sasakit man o atakihin kayo o mabaril kayo sa inyong serbisyo, mga kababayan, kawawa ang inyong mga iniwan na mga anak. Dahil dadanasin nila itong pattern ng mga bangag. Kitang-kita na mga kababayan ang ginagawa. Matagal nang kitang-kita, in-expose ko na ito ang pagpasok ng ICC personnel, di ba? Yung mga nabanggit natin pangalan, pakipagsabwatan ng DOJ, ni Clavano, lahat, and everything. Pero ngayon, lahat yun lumabas na saan? I mean, ngayon nakikita nyo na. Alright? Mukhang, ano daw? Okay, huwag kayo magpapaniwala kay Aimee Marcos. Dahil ang ugat ng lahat ng nangyayari ngayon sa atin ay pamilya niya, yung close, yung sila, immediate family niya. Alam ni Aimee Marcos na adik si Bangag at alam ni Aimee Marcos na ang lahat ng panggigipit sa Pangulong Duterte at sa mga vloggers ay gawa ng kapatid niya at ng kanyang hudas, kidnapper, pareho lang, na kanyang sister-in-law na si Lisa Tanas. Kung mahal ni Aimee ang bayan na sinasabi niya, kung totoong concern siya sa kay Pangulong Duterte, kung totoong gusto niyang panagutin itong mga hinayupak na to, nasa mga kamay niya na isiwalat na ang kapatid niya ay isang malalang adictus benedictus na dinudugo na yung bunganga kahapon dyan sa araw ng kagitingan noong 2024, kitang-kita ang pulburon, ayaw pa rin magsalta. Sana na nga lang, bigla na lang bumulagta si Bangag dahil na over din na.
para makabayad na siya sa mga utang niya sa taong bayan. Di ba? Alam na lahat ng tao. Yes, sabi ni Jenny Victor, dramatista si Amy. It's all BS. Okay? Pinapakita lang yan, kung titignan ninyo, na kunwari, siya ay, what? Concern, kailangan mapanagot si Torre, ganito, ganyan-ganyan, para makita kung sino ang mga may sala, na nakita natin yung mga dokumento, di ba? At yung mga kanilang reasoning. Pero anong ginagawa? O kinontempt nyo? May nagawa ba siya dahil hindi pinirmahan ni Chis Escudero? So anong gagawin mo ngayon, Amy? Hanggang nga na lang. Ay, naku, ang ading ko, naku, napapalibutan ng demonyo. Mga ganon. Naku, ganyan-ganyan. Alam mo kung sinong demonyo, kung gaano ka demonyo yung kapatid mo. Hindi yung napapalibutan siya. Kaya mga kababayan, okay, sabi ni Iris Salandra, huwag kayong maniwala. Okay, kay Amy. Sabi ni Ayan, under control na tayo sa mga komunista dahil ang ICC komunista din yan. Kaya nga, kaya kailangan talaga ninyong, wala na nga kayong kakampi, kundi Pilipino na lang, taong bayan, boses na lang. Yung matataas na general, nakita nyo naman doon, PNP, AFP, magsabwatan sila. Magkano ang nakakamal na salapi ng mga jutang ginanyan yan? Ang sarap ng buhay ng pamilya nila dahil sinasalaksakan sila ng pera ni Lisa Tanas para lang gawin ang pangingidnap, pangdudukot, panggigipit. Kaya talamak ang kidnapping sa Pilipinas. Hindi nga natin alam. Baka si Lisa Tanas at si Bangag Pang nagpapakidnap sa mga yan. Dahil may president na nangidnap sila. Kinidnap si Pangulong Duterte, kinidnap yung 2 minor de edad sa Turkey na anak ni Sheena at yung tatay na si Francis Lloyd Tichua, ka-business partner, illegal business partner ni Lisa Tanas, at yan ay in-expose mismo ng former partner niya, which is yun nga ang nanay ng mga bata. Kaya rampant ng kidnapping, gusto niyo pa mabuhay sa Pilipinas, na kapag ginusto kang ipadukot ni Lisa Tanas, ipapadukot ka. At ang pagsisinghot ngayon ng mga pulburon, talamak dyan sa BGC. Ganyan ang bayan ninyo, 'di ba? Tira mo si Charis. Si Charis, si Sandro. Oh, yung artista na kaibigan niya, 'di ba? Na si Dali, sino 'yon? Basta may artista sa kaibigan. Na nahuli at nag-positive yung mga gamit doon sa Singapore. Sa Pulboronic, dineport 'yon. Okay? Dineport 'yon. Hindi ngayong taon. Basta was it last? Basta dineport yung artistang kasi maputi. Oh, tinawagan ni Sandro Marcos. May tinawagan siya sa Singapore, whatever, na ilulusot sana yung ano na yon, yung artista na yon, pero pinabalik yun. Alam niya na mga artista kung sino yon. Talamak na ang pulburon dahil nino-normalize nila ang pagsisingot at pag-aadik sa mundo ng showbiz at sa mundo ng politika. At nino-normalize nila ang pangudukot sa mga tao para sa kidnap or ransom. Naalala nyo, yung bata na 14 years old from the British International School. Sino pang susunod na kikidnapin? Yung mga anak ninyo? O, tanggalan ng organ o ibenta kahit kanino? Sino yon? Sino yung kaibigan ni Sandro na yon? Okay? Nahuling pulboronic. Putang ina. Nakita nyo? Pag nahuli, tatawagan. O, baka kaklase ni Sandro, right? Cathy Binag. Si Cathy Binag, lahat ang nag-expose niyan kung sino yung mga addictus. Alright. Lantaran naman ang sabwatan. Yes, lantaran na nga ang sabwatan, mga kababayan. May sinabi, Mafia Administration, sabi ni BC Bis. Sabi ni, Bokya, Bokya daw sino? Wala na yung contempt. Yun na nga, sabi na natin kanina, wala na yung contempt. So mga kababayan, okay? Huwag kayong, maniwala kay Amy, mapanlil lang yan. Huwag, oh my God. Papaniwalaan niyo pa ba yan? Teka, may puting ahas. Okay, tingnan natin to. Lahat iyon kadramahan. Ano to? Who is this?
Okay. Sino to? Kaya, may pinsinan sa akin na picture ni Lisa Tanas. Okay. So mga kababayan, si Lisa Tanas lahat ang may pasimuno at si Marcos Jr. ang lahat ng sila Kanilaw. O, kita mo? O, may nag-send sa akin. Ito pala itsura niya. O, Lakanilaw. At si Lisa Tanas. Anong relasyon nyo? O, diba? Ayan, o, kasi send lang sa akin. Ang sabi sa akin, Maharlika, sa buwatan talaga yan. Si Marcos Lakanilaw at Lisa Tanas. Ito ang litrato. Okay? O, ayan, o, mainit-init pa. Ano sila, magjowa? Ano pinag-usapan ng mga yan? Here's another. Sino itong nasa gitna? Oh, ayan, oh, sarap, di ba? Nagiinuman. Ay, ayan. Oh, ha? Oh, ayan si Satanas. Oh. Oh, di ba? Ano pa ba ang gusto niyong gawin? Okay? Ang alam ko kay okay, hindi ko alam kung sino yung kaibigan niya. Basta may nagtibre lang sa akin na may artistang Adictas Benedictas na pina A to A from Singapore, you know, at nag-assist si Sandro, pero hindi pa rin nakalusot sa Singapore kasi mahigpit ang batas sa Singapore, di ba, pagdating sa pulburon. So ngayon, Lakanilaw, ano ang, well, hindi natin kailangan tanungin. Maliwanag pa sa sikat ng araw, mga kababayan, na talagang ito ay magkakasabwat. Group mafia effort. Sindikato ito. Sobrang sindikato, kaya tayong mga nagsasalita dito ay gustong ipadukot. Si Sas gustong ipadukot. Ako gustong ipadukot lahat. May assassins na and everything. Si Spokes Harry, di ba, idinidiin. Gagawa sila ng kwento na si Harry nagpakalat ng video. Tapos ngayon, ano ang sabi ng Malacanang? Kailangan daw patunayan na si Bangag ay isang bangag na nag-addictus bago magpa-drug test. Ganyan ba? Kapag kayo, pag ni-require kayo ng mga company ninyo or dyan sa government, yung mga police, di ba, yung nag-undergo kayo ng, nag-undergo kayo ng pulburon test, sasabihin nyo ba, patunayan nyo muna na nagpupulburon ako bago ako magpulburon test. At yung video na yan, ulit-ulitin ko ba mga kababayan, authenticated yan. Kaya nga, kung inciting to sedition yan, kasi diyan sila diffamatory or inciting to sedition, yan ang gagamitin nila kay Harry at sa akin. Diba? Kasi totoo naman na ako nagpakalat, inaamin ko naman. Not Harry. Pinalabas yan sa video ko Okay? Kung whether it's defamatory or inciting to sedition, ang ikakaso nila, then bring it on. Para ipakita ko sa korte yung authentication. At nang makaray natin ang forensic expert ng Amerika dito sa Amerika. Bakit hanggang ngayon, isang taon na hindi para duduwag pa rin mga jutang ginemes, ang mga addictos na mga bangag? Puro lang sila, what? Press release, press con, puro black ops, photo op, kung ano-ano pa, para takutin si Maharlika, takutin si Harry, takutin si Sas, takutin tayong lahat para manahimik ang bunganga natin. Where in fact, itong si Abante ay kasabwat ayon sa ating puting ahas na nakipag-usap sa ICC para ipagkanulo ang Pangulong Duterte. Mamaya i-post natin. Okay, dun sa Boljakan, ipopost ko yung picture ni Lakanilaw at ni Lisa Tanas. Mamaya, after natin mag-vlog. Yes, alam ko na na-release na nga. Ni-release na nga si Lakanilaw. Kaya nga ano pa? Ginagawa na kayong tanga, ginagawa kayong bulag. Ngayon yung bunganga ni Bangag dumudugo. Ano sasabihin niya? AI na naman yan, yung dumudugo. Live yun. Nakita nyo, di ba? Ano ibig sabihin yan? Dahil manipis na ang kanyang nasal passage or mucous membrane, basta dito, ganyan siningotan. At ang kanyang lalamunan, dumudugo na yan Okay? Talagang siguro manipis na. Kaya ang mga dugo, hindi na kayang pigilin. That's really good. Pabor yan sa taong bayan at nakikita ninyo na siya talaga with that manifestation, okay?
na merong mga lumalabas sa dugo. Marami pa pwedeng, maraming pwedeng dahilan kung bakit dumudugo yung kanyang bunganga o kanyang ilong. Pero kidney failure, yes, may issue siya. Maraming pwedeng dahilan. Pero malinaw yan na sa sobrang singhot niya, okay? Alam lahat ng mga tao na si Marcos Jr., tao at mga negosyante na siya ay addictus benedictus. Kahit yung mga bakling, yung mga designers na mga scammers na nakapaligid kay Lisa, alam na addict siya. Lahat na nakapaligid dyan, alam na addict si Marcos Jr. At alam ni Amy Marcos. Kaya hindi tayo maniniwala kay Amy Marcos kahit ano pang gawin niyang hearing hanggat hindi siya nagsabi na siya ay magsasalita na ang kapatid niya ay addict. Dahil last year, first quarter of the year, ay sinabi niya yan through our group, through our common friend, na magsasalita siya dahil ipagtatanggol niya si Sarah, dahil kawawa naman si Inday Sara, pinagbibintangan, inaapi, ng kanyang kapatid. At sasabihin na niya, masakit man daw sa loob niya, ganyan-ganyan. At sasabihin niya lang, ading, magpahinga ka na, kailangan mo nang magparehab, ganyan-ganyan. Anong ginawa niya? Diba? Kaya hindi yan para sa Pilipino. Okay? Ayaw nga pa-hair follicle test ni Bangag. O, dahil sabi ng syunga niyang, ngak-ngakera, na parang may saltik din dyan, ano ang sabi? Kailangan muna patunayan na siya ay nagpupulburan. Hindi pa ba patunay? Tapos sinasabi nila na face swap daw yung video ni Bangag. Mga julul. Kung alam niyo ang face swap niyan, kung totoo ang sinasabi ninyo na yan ay peke, matagal nyo na akong kinasuhan. Kaso takot kayo. Bring it on! Kasuhan nyo kami ni Harry. Dahil, si Harry, kinakasuhan nyo naman eh. Kasuhan nyo ako, ang dami nyo mga kinakaso-kaso. Di ba? Kasuhan nyo para magkaalaman tayo kung sino kung talagang bangag si Bangag. Kahit hindi pa kayo magkaso, malinaw pa, sa sikat ng araw, yung una sabi, yung video daw, Chinese daw yun, or Korean. Ano yun? Maghanap pa ako, punta ako sa Korea, tsaka sa China, maghanap nga ako dito ng kamukha ni Bangag. Tapos utusan ko, pwede ba suminghot ka? Para gamitin ko sa picture, sa video ko. Ganon po ginagawa kayong tanga. Authenticated yung video. Ilang beses ko nang sinabi sa inyo yan. Kaya ang resulta ng kabangagan ay ang mga kidnapping at ang pagdukot kay Pangulong Duterte at sa 2 minor de edad na bata na ngayon ay nagsasuffer ng mental challenge dahil nailayo sa kanilang ina.